Iba't ibang mukha ng determinasyon ang nasaksihan sa 2014 Palarong Pambansa. Kabilang kasi sa mga lumahok, mga physically challenged athletes at ilang tiga-Eastern Visayas na sinalanta ng Super Bagyong Yolanda. Live mula sa Santa Cruz sa Laguna, may report si Chino Trinidad. Chino? Yes, Ma'am Jess, dito sa pinapakita ng ating mga atleta, talagang akma yung sinabi minsan noong nasirang si Gat Jose Rizal na sa kabataan, nandyan ang pag-asa ng bayan. Maituturing na hulmahan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino ang taunang Palarong Pambansa. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tuwing bakasyon ng mga estudyante ng elementary at high school, ay nagtitipon ng mga batang atleta na nagbabakasakaling matagpuan ang landas tungo sa isang maliwanag na bukas sa pamamagitan ng sports. Hindi matatawaran ang mga istoryang mapupulot dito sa Palarong Pambansa. Sa volleyball pa lang, naglipa na ng mga ahente ng mga naglalakihang universidad, naghahanap ng kanilang marirecruit ng mga batang atleta. Nakausap ko nga isa sa mga nangunguna sa pagsulong ng naturang sport na ang hangad magbigay ng kinabukasan sa pamagitan ng scholarships. Ang dating national player at national coach na si Roger Gorayev. Anong payo mo sa mga batang ito? Siyempre, unang-una, mag-practice silang maigi. So, huwag nilang pababayaan yung pag-aaral nila kasi yun yung magbibigay sa kanila ng knowledge eh. Ano sabi ni Coach? Mag-practice maigi! Sa boxing na noong nakaraang taon ay kumitil ng buhay ng isang high school student sa isang regional qualifier sa Zambales, patuloy pa rin ang pagsusuot ng gloves ng mga estudyante sa high school sa hangaring dito sila maaring makakuha ng libreng edukasyon. Gaya ng karamihang boksingero, tapang ang puhunan ng batang si Ruben Milsan Dakila ng Soksargen na sa murang edad pa lang na 14 ay makikitaan na ng technical skills. Power ang nakita ko sa kanya, power sa tapang. Kaya dinibelo ko kasi di mo pwedeng turuan yung tapang sa bata yan. Dito sa Santa Cruz, Laguna din natin nakita ang katatagan nating mga Pilipino. 6 na buwan matapos ang bangungot ng Super Typhoon Yolanda, ay nakita natin kung papaano buong tapang na hinaharap ng mga taga-Eastern Visayas ang alaala hindi lamang ng nasirang mga gusali, ngunit pati na rin ng mga nalunod na pangarap ng kanilang lugar. Sa pamamagitan ng sports ay nakakita ang mga atleta mula sa Eastern Visayas gaya ng Tacloban at Ormoc na tuloy ang pag-ahon at paglaban. Para po din to sa lahat na Region 8, ginawa namin to dahil gusto namin mapangat ang Region 8 kasi noon kulilat kasi. Kaya ngayon, babawi din kami kahit nasa lanta po kami. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay God dahil binigyan po niya ng opportunity na makapag-training po. Paano niyo nagawa? Nasa gitna ng lahat ng devastation sa paligid nyo, yung mga ibang namatay nando, nakakalat, nagawa niyo pa rin mag-training. Paano niyo nagawa yun? Dahil po naniniwala po kami na mananalo kami sa palaro tapos mayroong Panginoon po. Pero ang tunay na nagpamalas ng tapang at pagpupursige ay nagmula sa ating mga physically challenged athletes ng Calabarzon na sina Marco Tinamsan at Jonalyn Hernando. Parang imposibleng matutong lumangoy ang mga katulad nila. Pero bakit tila daig pa nila ang mga ibang biniyayaan ng kumpletong pangangatawan? Sa kabila ng kanilang kapansanan, ipinakikita nila sa ating lahat na ang tunay na sandata ng isang magiting na atleta ay ang kanilang puso at isipan. Yan ang kasarapan ng pagkakover ng Palarong Pambansa. Dahil dito yung makikita ang mga tunay na bayani. Dito nakikita ang sports in its purest form. Wala pa yung bahid ng pera, wala pa yung bahid ng pagiging spoil, wala pa yung bahid ng pagiging pampered. Dito mo makikita ang mga bagong sibol o yung sisibol pa lamang ng mga atleta at mga future national athletes natin, Ma'am Jess. Nakakatuwang makita yung mga physically challenged na mga bata, no? Yung lalo na yung mga swimmer natin, magaling pa sila mag-backstroke sa marami sa atin, ha? Totoo yan. At saka, kung titignan nyo, tayo nga na misa, biniliyaan na ng kumpletong katawan, takot pa sa tubig. Ito, iisa kamay. Ito, walang kamay at mga paa. Pero natuto sila mag-backstroke. Bakit? Dahil hindi sila payag na gumawa ng tinatawag na excuse para sa sarili nila. Meron nga akong ginawang hashtag dyan para makiuso tayo. Ang tawag natin doon, hashtag walang imposible. Yun ang itinuro nila sa atin dito sa Palarong Pambansa. Kalain mo nakakapag-freestyle siya na iisa kamay, wala siyang paa. Wala, 'di ba? Ang turo sa swimming, At saka hindi lang importante yung istorya. galaw ng paa at saka kamay kamay. At saka imagine niyo to,
paano siya nakabuo ng 50 meters? 50 meters ang haba ho niyan. Ako nga kahit na minsan kondisyon hihingalin ako. Pero ito si Jolins na tinatawag dito ko tuwa talagang, alam niyo, sa dami na sumusunod, yung inspiration na ibibigay nila sa bayan at pagpapakita na yung mga maliliit na balakid, yung mga maliliit na sakit na katawan, minsan yung sakit ng ngipin, sakit ng ulo, nirereklamo natin. Subukan nyo pumunta sa kalagayan nila at simulan nyo magreklamo. Tignan natin kung anong katayuan ninyo. Chino, ngayon ko lang nakita na kapag kami palarong pambansa pa nandyan yung mga talent scout din ba tawag? Yung mga nag-i-spot ng mga aalukin nila na dito na lang kayo sa universidad na ito mag-aral, bibigyan kayo ng scholarship. Well, yan ang realidad ng sports eh. Siyempre, ang malalaki na universidad, gusto nila magtuloy-tuloy yung tinatawag na recruitment process nila. Gusto nila yung mga best athletes kanila makukuha. Ito ang tinatawag natin hulmahan. Ito yung talent pool ng Pilipinas. Dito natin makikita. Dati kasi basketball, dito nila dinadagsa. At dito sila nangunguha ng mga players. Pero merong isang sport na nag-i-emerge na kilalang-kilala, yung volleyball. Pwedeng kompetensyahin ng basketball, ang volleyball, sa paramihan ng mga scouts, yung mga naglalako ng kanilang mga anak. Kasi hindi mo masisisi. Dahil sa education nga nila nakikita, ang way out of poverty. At sa pamamagitan ng sports, meron silang pwedeng makuha ng mga scholarship. At dahil dyan, libreng edukasyon sa pinakamahal na universidad doon po sa Maynila. Nako. Sino yung mga medyo matindi ang kompetisyon din sa pagkuha ng mga potential na star player? Anong mga universidad to, Chino? Siyempre, nandiyan yung mga big name na ating mga eskwelahan. Andiyan yung mga usual suspects natin, Ateneo, Lasal, yung mga yan. Yung UST, UE, yung mga iba, tapos sa NCAA, ganun din. Kasi ang laban dito is pagalingan o yung creativity sa tinatawag na pag-o-offer. Merong iba mga nag-o-offer ng straight up cash. Pero merong mga ibang eskwela na nananitili sa filosofiya nila na hindi lalagyan ng pera yung edukasyon o yung kanila pong pag-recruit, edukasyon ng kapalit ng pera. Ulitin ko meron kasi iba hahainan ng 100,000 pesos ang isang atleta na may potential para pumirma o pumunta sa eskwela at bibigyan nila ng monthly allowance to as much as 8,000 pesos. Yan po hindi invento. Dito ko lahat nakuha sa palarong pambansayan. Pero ang pinaka-importante sa lahat sa dulo, saan ka makakatanggap ng tamang edukasyon at saan ka huhulmahin, hindi lang bilang atleta, pero bilang isang ganap na tao, isang ganap na Pilipino, doon ka dapat pupunta at yun ang academic institution na dapat mapipiliin. O, yun ang win-win. Nakapag-aral ka na ng maayos, nakapaglaro ka pa, nakapagbigay ka pa ng karangalan para sa iyong eskwelahan. Chino, saludo rin ako dun sa mga boksingero, para ang lilikse ang galing ng mga boksingerong pinakita mo, parang may potensyal yung mga batang yon. Ito lang ang makikita natin. Dito ko napansin na pati pala boxing, nagagamit na nila para, yun, ganun di ba? Yung nakita natin yung Manny Pacquiao, talagang ginamit niya yung boxing para makaangat siya sa kahirapan. Dito, yung mga high school athletes natin, katulad dito, ang pangalan nito si Rudimil San Dakila, taga-Socsargen siya. Ang skills niya mataas para sa isang 14 anyos. Tinanong ko siya, gusto bang mag-professional basketball boxer? Sabi niya, hindi po sir. Gusto ko lang makapag-aral ng maayos, makakuha ng magandang edukasyon sa pamamagitan ng boxing. So, itong sports talaga, napakaganda ng ibibigay na kinabukasan. Basta tama ang pipiliin mo at hindi ka magpapalunod o hindi ka magpapasilaw sa halaga ng pera. At congratulations dun sa ating mga atleta galing sa Eastern Visayas. Ano bang standing nila overall, Chino? Yung standing nila nasa may bandang baba sila, pero yung ipinanalo nila na medalya kanina doon sa 4x4 at saka yung kanila naging pwesto, yung Eastern Visayas, since 1948 na simula ang palarong pambansa, ito ang first time na nakakuha sila ng ganitong medal. Kaya ganyan na lang makikita nyo ang kasiyahan nila. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Yung pagdating pa lang nila dito sa Santa Cruz, Laguna, galing sa Leyte, yun in itself tagumpay na. Yes. Dahil hindi sila dapat nakarating dito eh. Inaahon pa nila yung mga buhay nila doon sa trahedya na tumamak sa kanila kay Yolanda. Pero anong tinuro nila sa atin, sa buong Pilipinas, sa ating lahat? Walang trahedya na mas malaki sa puso ng mga Pilipino, lalo na kung sasamahan natin ng panalangin sa Panginoon. Yun ang greatest story, yun ang greatest lesson na tinuro sa atin ng Palarong Pambansa 2014
dito sa Santa Cruz, Laguna. Go Team Yolanda from Eastern Visayas. Maraming salamat sa iyo, Chino Trinidad, at saludo ko sa lahat ng mga batang atleta dyan sa palarong pambansa.